maulan na araw sa inyong lahat. Ngayong araw dito naman kami sa Kilaanan na Easy. Nagbi-mission na naman kami. Kahit ganito maulan, nakakabuti naman tayo. So all goods naman, nakabuta kami. Ayan si Marcos na kahit ganyan kagaling lang sa sakit. Nag-message nga sa akin kagabi, sabi niya sa akin, Rans, vlog tayo bukas kasi lalo ako nagkakasakit pag nandito lang sa bahay. Kaya nga mission. Kaya sabi niya, yun, mag-mission kami bukas. So yun, nag-mission kami para sa ganun. Medyo wala yung ano. Wala naman na ngayon, sipon na lang. Oh, yun. Sipon na lang yung naramdaman niya, pero sabi nga niya, lalo siya nagkakasakit po na sa kanila. Kaya ito, nandito kami ngayon sa area na naman. Yan, Kilaanan na Easy, binisita namin kasi ganito nga, naging maulan. Noong nakaraan, sobrang init. Ngayon naman, sobrang ulan naman. Baha na yung mga ano, tingnan nyo naman. Hindi na natin doon kanino. Lalim ng tubig. Lalim ng tubig doon. Yung makina ko nga iabot. Kaya yun. At yun, antay lang namin sila naisin kasi kumakain sila na naisin. Patapusin muna natin bago natin interviewin at kamustahin kung ano yung mga ano nila dito, kung ano yung mga naging buhay nila dito nung mga nakalipas na araw. At mamaya diretso rin kami kila Ate Alpha kasi ngayon yung birthday ni Ate Alpha. Makiki-birthday kami doon, makiki-celebrate kami. Tingnan natin kung ano yung mga hinanda nila Ate Alpha. Tama-tama, hindi pa kami nakain. Doon na siguro kami kakain. Pupunta yata yung tatay nun. Ha? Pupunta yata yung tatay nila. Oo. Ewan ko, hindi siguro. Maulan eh. Panahon, malabo. Pero ang alam ko hindi masyadong maulan doon sa parte doon. Kasi may mga nakaano ako na hindi daw maulan doon eh. Parting Quezon? Dito lang sa atin. Ayun, baka na lang matuloy at makikita natin yung tatay nila Herlin. Ilang beses natin parang nagtatago-taguan tayo. Pagpupunta siya dito, wala kami. Pagpupunta naman kami doon sa kanila, wala naman si tatay. Yun. Ako ko ngayon kung magkatagpo ang mga landas namin ng tatay nila Herlin. Kaya Hindi ko alam pangalan nun. Ha? Hindi ko alam pangalan. Sinabi mo ka dati kasi limot ko na din. Limot ko na. Ayun, baka doon magtagpo-tagpo na, magkita-kita na kung nandyan. At hindi ko pa naman na-chat si Ate Alpha. Nag-chat lang sila Joy na kamusta lang. Kagabi yata o kaninang umaga yata nag-chat si Joy. Nag-chat? Hindi ko alam kung si Joy si Herlin. Ano sabi? Wala, nagsabi lang, hi kuya, kamusta? Ganun lang. Tapos yun, hindi ko naman na-repair at may ginagawa din ako kanina. So, check na lang namin doon. Pagpunta namin doon mamaya. Antay-antay lang natin si Nanay Isin. Tama-tama pala. Buti nga naalala mo birthday ngayon, limot ko. Sabi ko nga, ang inaisip ko nga, yung ulan naman, maulan. Sabi ko baka hindi kasi yung nga masama pang pakiramdam tapos maulan. Kaya sabi ko, yun, hindi na muna kita minessage. At yun, alam ko lalabas din naman tayo pero dito tayo Kilaanan na Isin. Nabanggit ko na rin na birthday nga. Halos limot ko din. Paano ko, nakakalimutan ko tapos naalala ko bigla. Nakapokus kasi ako yung kalatel pa yung schedule niya. Yung sa CT scan, doon ako yun ang nasa isip ko. Oo. Sa isang araw. Oo. Bukas din yung bukas magkasunod. Tama-tama, celebrate ngayon. Sana naman pagbigyan ng hindi maulan bukas pagbiyahe natin Alpha kasi mahirap pagbiyahe ng ganitong maulan. Lalo at medyo malayo yung Dait. Pero may mga nakachat naman ako sa Dait, may kaibigan ako doon. Hindi naman daw masyadong maulan doon. Talagang suspendido lang ang klase. Kagabi daw medyo malakas ang ulan pero sa ngayon medyo na rin, hindi na rin ganun kalakas. Ang ko lang mamaya kasi itong lugar namin sa Camarines Norte is parang ang message ay orange rainfall ang nakalagay pag orange medyo maulan talaga yon. Nasa orange zone kami kaya medyo maulan yun. Kaya yun, kita sa lang mamaya kila Ate Alpha at antay lang namin sila naisip. Kaya dito kami ngayon sa dulo nung pinag-aano ni Tatay Ben. Pinasyal kami Tatay Ben. Hindi, sinamahan niya kami doon sa mga pang-trap niya, yung panghuli niya ng crabs. At yung panoorin nyo sa vlog ni Commander, nandun kompleto episode kung paano namin nakuha itong mga to. Yan, may hawak na dito, yan, crabs. Saka ito, tinalian Tatay Ben, mga huli niya ito. Binibigay na nga sa akin, ihalo ko daw sa gulay. Kaso sabi ko, siyempre pangbenta niya to. At pag panghalo naman sa gulay, marami naman doon pwedeng sardinas, tuyo, saka tinapa. So ito, dali na sa bahay ni Tatay Ben para maibenta pa niya. Kasi pwede pa ito, dagdagan lang niya ito. May benta na niya. Yan. Dulo na to. Hindi naman na to sa akin iba kasi nung kabataan ko naman, nung high school ako, lagi din naman ako dito sa parting ito, sa dulong ito. Nung nanguhuli pa rin ako ng alimango. Magkaiba kami ng estilo ni Tatay ng panghuhuli ng alimango.
ay ng ganito ng crabs. Kasi ako alimango ang kinukuha ko sa mga ganyan ako sa mismong naaabot ng tubig. Pero si tatay, ganito yung inuhuli niya. Yan, mga kuray, yung gantong klase ng crabs. Nahuhuli niya ito sa mga sa taas na hindi abot ng tubig. Doon niya ito nakukuha. Samantalang ako, ang inaano ko yung mga nasa tabing dagat na mismo. Ayan dyan dyan sa parting yan. May dagat na. Itatay sa ganito sa taas. Sobrang saka malalaki yung ginagamit ko. Malalaki yung panghuli ko ng crabs. Kaya talagang mas mahirap. Saka yun, araw-araw yun. Kukuhain mo, tapos ilalagay mo ulit. Saka yun nga lang, mas magastos yun sa akin kasi kinakailangan ko pang bumili ng isda nun. Bibili ako ng isda na ipapain para doon pag may naipain na ako, saka lang yun magkakalaman. Itong kay tatay, walang gastos kasi ang pinakampamain lang niya dito is yung dahon lang ng kahit anong dahon dyan na kinakain ng mga crabs. Kasi ito, yung gantong crabs kasi, mga dahon lang po ang kinakain ito. Kaya malinis man siya. Hindi man siya yung talagang crabs na malinis yung ganito, napakasarap kasi vegetarian to. Gulay ang kinakain, mga dahon-dahon. Yung mga inuhuli ko is kailangan pong bumili talaga ng mga isda. Tapos dudurugin ko pa yun, ibabalot ko pa sa net, sa lambat para sa ganun mailagay dun sa panguhulihan. Saka yun, walang butas yun, yung basta ilagay mo lang yung kumbaga instinct mo na lang kung saan dadaan yung alimango, dun mo lalagyan. Itong kay Tatay Ben, kita niya kung saan mo lalagyan kasi may mga butas, dun mo ilalagay sa mismong butas. Kaya hindi katulad ng ginagawa namin na pag nilagay mo, magdadalawang ka pa kung magkakalaman o hindi. Samantala itong kay Tatay, sigurado, sure ball na may laman. Kasi mismong butas yung niya. Sabi nga ni Tatay, pag nilagyan mo ng trap yung labasan ng butas nun, laging sigurado kang may huli kasi walang hindi lalabas yung crabs walang ibang dadaanan kundi yun lang mismong hinarangan. So yun ang nangyayari, kaya kumbaga sure ball na may huli laging kay Tatay. Nilalagyan pa niya ng pagkain kaya automatic lalabas talaga. Sabi nga, hindi mo man lagyan ng pagkain, lalabas at lalabas pa rin, doon at doon pa rin dadaan sa trap mo. Kaya yun, goods. At yun, pabalik na tayo. Alas 3 na ng hapon. Subukan namin kung aabot pa kami papunta kila Ate Alpa kasi medyo malayo ang biyahe papunta kila Ate Alpa. Halos 1 oras may kitang binabiyahe papunta doon. Kasi ganito pa yung panahon, maulan. Hindi namin sigurado kung aabot kami doon. May dadaling kay Ate Alpa. Pero subukan din namin ngayong araw na to baka punta doon. Kaya medyo nagmamadali kami ngayon. At gagawin kami sa oras. Taba pati nito. Ay. Nahawakan ko na lang kasi walang tali yung isa. Kaya hawak-hawak ko lang siya. Tinuruan ng Tatay Ben kung paano humawak ng ganito ng crabs na hindi ka daw nasisipit. Kailangan mo palang tukuran yung sipit niya mismo. Kailangan mong tukuran ng daliri para hindi may galaw. May natutunan naman tayo kay Tatay Ben. Saka yung paglalagay niya ay nakita natin kung paano yung process nung paghuhuli niya ng crabs. O yun, goods naman. Yun nga lang, medyo luma na yung mga ginagamit niyang panali, yung mga goma na parang interior ang ginagamit niyang panali, mga luma na. So sabi ko, may mga luma ako interior doon ng motor saka ng bisikleta. So sunod na balik natin, dadali natin kay Tatay Ben para sa ganun magamit niya, mapakinabangan niya kasi tatapon na rin naman yun sa amin. Tinatabi ko lang kasi minsan may mga tinatalian din ako ng mga hose, mga kung ano pwedeng pagtalian. Marami naman yun, kaya bigyan natin kay Tatay Ben para mas mapakinabangan niya, panghanap buhay, mas goods, mas mapakinabangan. Kasi kung mga panali ko lang sa kung saan lang, hindi naman ganun ka Tatay Ben nagamit niya sa hanap buhay.
Kaya maganda. Medyo malayo lang talaga yung bahay ni Tatay Ben sa pinag-aanuhan niya. So dito naman na yung bahay niya. Yung bahay ni Tatay Ben. So ayan, kita-kita lang ulit sa labasan. Bigay ko na ito kay Tatay Ben para madagdagan niya, pambenta pa niya. Yan, palabas na kami at naglalakad lang kami kasi hindi makapasok dito yung sasakyan kanina. Dito may nagagawang truck dito kanina, sobrang putik, tas nakaharang. Dalawang truck yung nandito kanina kasi ito gagawin yatang seawall. Ito isi-seawall nila para yung tubig hindi papasok dito. Yan, Dito nagbabaha dito. mga tinambakan ng bato. Kasi dito laging baha. Yan sa bahay na yan. Itong gambiwa. Dito, oo. Yung mga motorista hindi dito makadaan na taga-Bamban. Oo. Lakad lang talaga. Pati nga dahil estudyante. Oo. Hindi na nakakapasok dahil pagbuha dito. Grabe naman, tingnan nyo. Sobrang putik. Kaya yung sisiwol na yan. Mas okay yan. Tapos pwede pang daanan yung siwol niya pagbaha dito. Parang yung ibabaw pwedeng gawin ng hagdan. Diretso hagdan na. Maganda nga yung gawa nila yun. Naglubog na. Ba talaga pang buta? Malaman yung buta mo ay maiksi. Tumba na yung mga nyug. O itinumba sadya. Itinumba yata sadya. Tinumbat, gagawin nga ang daan. Oo. Grabe yun. Tan tayo relax nakabuta. Si Mark nakachinelas lang. Maiksi kasi yung buta niya nabili. Hanggang lang, bukong-bukong lang. Kaya pag pasok din ng tubig. Hindi pwede. Pwede yun pang lang, garden. Pang garden. Gusto yata ako pagtanimin ni Commander. Hindi na ako ng pang garden. Baka ikaw ang inaano niya magtanim. Oo. Sa Isabela pala ang target Magtanim na lang pala ang gusto. Yan. Yan yung ito rin yung service namin. Nagangkas lang ako kasi diyan sobrang putik din. Sobrang putik. Grabe lalalim ng dyan, ang putik. Gawa nga nung uli-uli yung mga truck, nahukay lalo yung dati namin dinadaanan. Mas nahukay ngayon, mas mahirap. Kaya nagsakay muna ako dito. Abot sa tambot siya. Yung motor ko nandun sa may semento, sa dulo ng semento. Kaya ayun, dito lang muna tayo. At may gitong malakas-lakas. Pang dito talaga ito ay. Ay Commander. Kaya lang talaga puro putik na rin. Yan. Yung mga pinutol na dito. Baka ito kakalsadahin na, sisimintuhin na. Na yun concreting off-road sitio Bamban. Yan. Gagawin na pala. Tama yan para maging okay na tundaan Tatay Ben. Hit the road, crank the tunes, let the adventure begin. Got my crew and we're rolling with the wind and the grin. Highways calling and the world's ours tonight. Living for the moment, chasing that sunset light. Gas station stops and fast food runs, making memories fast. Every mile's a story, and we're living it to last. From the city lights to the country skies, we're all about to ride with the music up loud and my best friends by my side. Road trip vibes, feeling free and wild. Every mile's a new adventure, every laugh a new smile. With the open road ahead and the stars in our eyes. Road trip vibes, we're living high on life tonight. Road trip vibes, feeling free and wild. Every mile's a new adventure, every laugh a new smile. With the open road ahead and the stars in our eyes. Road trip vibes, we're living high on life tonight.
making memories fast. Every mile's a story, and we're living it to last. From the city lights to the country skies. O yan, dito yung service natin. Iwan natin dito. Yan si Mark. Yan, magandang hapon at yon, kakawi lang natin galing sa pagmi-mission. At yun, medyo maulan yung naging mission namin. Kaya ayun, maliligo muna ako para mabanlawan yung ulo natin kasi naulanan tayo kanina. At yun, sulit naman kasi yun, nakapunta tayo kay Tatay Ben, tapos kay Tatay Doro. Yun nga lang, hindi kami nakapunta sa birthday ni Ate Alpa ngayong araw na to. Kasi umuulan pa kanina, sobrang lakas ng ulan kanina. Pag galing namin kay Tatay Ben, umulan pa. Kaya hindi na kami nagtuloy kay Ate Alpa. Siguro, sabi ni Mark, bukas na lang umaga kasi kami rin naman yung susunod sa kanya para dun sa magiging check-up niya ng CT scan. So, susunduin namin siya doon ng umaga para ate dito sa sakayan. Tapos sila na lang magpapadait kasi si Mark hindi pa pwede mag-drive ng malayo. Nagaling-galing pa lang din siya. At bukod doon, yun nga, siyempre baka mabenat pa. Kaya hindi na muna kami nagpunta kay Ate Alpa. Bukas na lang ng umaga. So, hanggang dito lang muna yung vlog natin. Maraming salamat sa pagsama sa amin, sa mga mission natin. Maraming salamat sa inyo lahat. At salamat din kila Tita Grace, kila Tita Adel Yuson, kaya Tita Adelina. Maraming salamat po sa inyo sa mga binibigay nyo sa amin. Yan. At sa patuloy na pagsuporta sa amin. At yun, maraming salamat. At sa mga manonood natin, maraming salamat sa pag-subscribe, sa panonood nyo, sa walang sawang panonood nyo sa mga videos natin. Mag-ingat kayo palagi at God bless.